We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunaragasang. Ilang estudyante sa dalawang eskwelahan sa Mataas na Kahoy, Batangas nakaranas ng hirap sa paghinga at pagkahilo dahil umano sa VOG. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, ang sabi sa atin ng Provincial Health Office o PHO Batangas, nasa mahigit 30 mga estudyante yung dinala sa Rural Health Unit at iba't ibang ospital dito sa bayan ng Mataas na Kahoy. At karamihan daw sa mga estudyanteng ito'y nakalabas naman daw agad ng ospital. Nanghihina pa rin ang grade 8 student na si Sabrina ng Mahilo at manakit ang lalamunan kaninang umaga. Nag-e-exam daw siya sa Bayurbor National High School sa Mataas na Kahoy, Batangas nang mapansin ang umano'y volcanic smog o VOG sa paligid mula sa Bulkang Taal. Nung palabas na ho ako, doon na ho ako nakaramdam nung pagkahilo, tapos yung para pong natutumba, tapos nanginginig po. Kabilang siya sa mga estudyanteng yan na nahirapan ding huminga na agad dinala sa Rural Health Unit at pinakamalalapit na ospital. Agad ding kinansela ang pasok. Kahit mga guro, nakaranas din ng pananakit ng lalamunan at dibdib. Nahihirapan na magsalita at medyo bumabara na sa ilong. Naamoy nga po at saka nakakapungwing. Naamoy ang supring nga daw po. Yun din po ang dinadaing ng ibang mga kasamahan ko sa trabaho. Inoobserbahan pa sa ospital sa bayan ng ilang estudyante. Marami nakalabas na rin daw ng paggamutan. Dahil siguro nga nadala din na sobrang init ng panahon. Tapos kasabay nga yung nalalanghap nila na amoy. Ayon sa PHIVOLCS, nasa 2,000 metrong taas na volcanic smog o VOG ang inilabas ng Taal. Mababa rin daw ang bilang ng volcanic earthquakes. Nasa alert level 1 pa rin ang bulkan at hindi raw ito senyales ng pagputok nito. Yung types of earthquakes, tinitignan po natin. Ground deformation din po or pagbulwak or paglubog ng lupa sa loob ng bulkan at sa labas ng bulkan, tinitignan din po natin. As of now, wala naman po tayong nakikitang pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Taal. Pinaaalalahanan pa rin ng publiko na manatiling alerto at magsuot ng face mask kung lalabas ng bahay. Okay, Ivy, update tayo. Ayon pa sa PHO, wala naman daw na confine na mga estudyante doon sa ospital. Magandang balita daw yan. Hinihintay pa natin yung opisyal na pahayag ng Mataas na Kahoy LGU tungkol sa insidenteng yan. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. 30 hanggang 50 pisong aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon, aprobado na ng Wage Board. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Good news ang unang Burr months para sa mga manggagawa sa Calabarzon dahil simula sa September 24 ngayong taon, tataas ng 35 hanggang 50 pesos ang minimum wage ng mga nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya. Base sa inilabas na Wage Order No. 4A-20 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 4A, mula sa 350 pesos, magiging 385 pesos na ang sahod ng mga nasa retail and service establishment, 385 hanggang 479 pesos sa agriculture sector at 385 hanggang 520 pesos sa non-agriculture sector, depende sa classification ng syudad at mga bayan. Maagang pamasko nga raw ito para sa ilang mga manggagawa tulad ni KJ na minimum wage earner sa Batangas City. Masaya po kasi makapag-save ng mas malaki. Yan.
Malaking bagay rin daw ito para kay Mary Grace na maraming pinagkakagastusan. Tamang estudyante po kasi kami. May college, may senior, may elementary. Laking tulong talaga. Ang mga nanay naman na kumakayod tulad ni Yolanda at Aiza, iniisip rin kung paano pagkakasyahin ang budget sa kanilang gastusin. Kaya masaya nang malaman ang magandang balita. Malaking tulong sa amin, mahal na bilihin, mas maganda po. Ay maganda po at sa nataas din po ang mga bilihin sa ngayon. Nauna rito ay nagsagawa ng magkakaiwalay na konsultasyon ang RTWPB sa iba't ibang probinsya sa Calabarzon para sa pagtaas sa sahod. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board 4A hinggil dito. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nakapagtala ng 7 volcanic earthquakes kabilang ang 2 volcanic tremors ang FIVOC sa Bulkang Taal. Base sa kanilang 24 oras na monitoring, tumagal ito ng 3 minuto. Umabot naman sa 1,141 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng main crater nito na nagdulot ng VOG. Malakas din ang pagsingaw nito na umabot sa 1,800 meters ang taas at napadpad sa Timog Kanluran at Hilagang Silangan. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at Daang Castilla Fissures at ang pamamalagi sa lawa. Ipinagbabawal din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano kung saan posible pa rin ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng nakalalasong gas. Isa ang patay habang isa ang sugatan matapos sumalpok sa street light ang sinasakyan tricycle sa Agoncillo, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Dead on the spot ang 25 anyos na lalaking si Felix Alvarez, tubong Gomaca, Quezon at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Bangin, Agoncillo, Batangas matapos sumalpok ang minamanehong tricycle sa isang street light sa bahagi ng barangay gitna ng parehong bayan. Sa investigasyon, patungo sana sa barangay Poblasyon ang tricycle nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manibela at sumalpok sa poste. Mang siya tinitignan na, ito na naman tayo, nakainom. Pero sobrang bilis po kasi ng takbo. Tapos umanga daw sa street light, nakita ko po talaga yung street light ay wasak talaga naman. Sa CCTV footage na ipinadala ng Agoncillo Police Station sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, makikita ang mabilis na patakbo ng driver sa kanyang tricycle hanggang sa bumangga ito sa gilid ng kalsada bago tumilapon at bumangga sa street light. Sugatan naman ang isa pang kasama ni Alvarez na agad dinala sa ospital. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng pulisya kung saan nanggaling ang dalawa bago ang insidente. Sinisikap pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima para sa kanilang pahayag. Paalala ng pulisya, ang advice ko po, uulit-ulitin ko, is mag-ingat ng double, triple, and then huwag magdadrive ng nakainom, inaantok, at at the same time, lalo na sa mga nagmumotor, is magsuot talaga ng mga protective gear. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Special Investigation Task Group Hernandez binuuna ng Batangas Police para sa agarang pagkakahuli sa mga sospek sa pagpaslang sa barangay chairman sa Taal, Batangas. Kaanak umaapela sa 2 nadakip na umano'y kasabwat na ituro ang mga salarin. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Hindi lang ang pamilya ni Barangay Poblasyon Zone 10 Chairman Erasmo Hernandez ang nagulat sa sinapit nito nang barilin siya ng walang kalaban-laban umaga nitong Martes. Dahil kahit ang mismong Taal LGU, ikinabigla ang nangyari. Mabait na tao, magaling, masipag. Pag may pangangailangan, laging nasa akin kung anong kailangan ng barangay. Palaging nasa barangay hall. Sunod ng binuong Special Investigation Task Group o SITG Hernandez na magbabantay sa kaso, nangako ang lokal na pamahalaan na tutulong sila sa pagtugi sa motorcycle riding criminals. Sa pagkakadakip ng 2 umano'y kasabwat ang mga salarin, umaapela ang pamilya ni Erasmo sa mga ito na tulungan silang ituro ang nasa likod ng krimen. Dapat lang aminin na nila kung sino man ang nag-uutos sa kanila. Na-inquest na rin ang 2 nasukol na kasabwat. Ang nangyaring pananambang kay Erasmo, itinuturing na isolated case ng Taal LGU. Wala raw dapat ikapangamba ang mga residente at ligtas pa rin daw puntahan ng Taal para sa mga mamamasyal. Ito po ay isang isolated case at atin pong ipinagdarasal sa tulong ng mga mamamayan sa pakikiisa ng mga lahat
ng mamamayan ng bayan ng Taal at kung sino mang nakasaksi sa pagpaslang kay Erasmo Resty Hernandez ay sana makipag-cooperate. Tinitiyak pa rin nila ang seguridad sa bayan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Swimming team ng Batangas City, puspusan na nagsasanay bago ang kompetisyon sa Muntinlupa sa September 16. 11 swimmers na lalahok sa kompetisyon mula sa Bajau community sa lungsod ayon sa LGU. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Eksakto ang mainit na panahon para sa training ng Brad Marlin swimming team ng Batangas City. Ilang araw bago ang laban sa September 16 sa Muntinlupa para sa The Distance Swim Series ng Swim League Philippines. Wala na raw silang sinasayang na oras para makondisyon ng katawan. Mula butterfly, backstroke, breaststroke at freestyle, focused ang delegado ng lungsod. Matindihan po dahil all regions, minsan mayroon pang international na kalaban. So hindi natin alam, like nung last month, may Canadian doon. Ipinagmamalaki ng Batangas City Brad Marlins ang itinuturing nilang 11 alas mula sa Bajau community. Gusto ng LGU na basagin ang negatibong tingin ng komunidad sa kanila. Yung opportunity to prove themselves, to develop themselves, na meron palang pwede silang magawa na iba pa. At siguro opportunity rin para maging inspirasyon sa kanilang mga community, lalo na yung sa mga Bajau community. Yung sports na yan, magbabangon sa kanila sa different lifestyle nila. Pansin nyo, sabi ko, hindi kayo pwedeng hindi pumapasok. Kakain kayo ng tama. Kabilang sa team ang magkapatid na Russell and Rhea May na aminadong nanibago sa unang sabak sa training. Pangarap daw nilang balang araw na makasali sa international swimming competition. Para pong masarap sa pakiramdam po. Dahil po masaya po. Kaya po pangarap ko po yun kasi po baka meron din po akong maturuan na katulad ko na isang Bajau din po. Sa kabila ng puspusang training, tinitiyak namang hindi nila napapabayaan ang pag-aaral. Bilib daw sa kanila ang mga manonood at organizer sa sinilihang nagdaang 2 kompetisyon. Sunod naman daw na paghahandaan ng swimming team ang national competition ng Batang Pinoy 2023 sa Disyembre. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ginagawang drainage system sa isang barangay sa Batangas City, 60% ng tapos. Mga residente umaasang matatapos ng proyekto bago sumapit ang Disyembre. Para sa kabuuang detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, halos 4 na buwan na ang nakalipas ng simula ng konstruksyon ng drainage system sa Sitio Labac, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos dahil daw sa naranasang pag-uulan ayon sa mga kontraktor. Pinapatag na ang kalsada at nilalagyan na rin ng takip ang mga manhole na ito bilang huling proseso raw bago buhusan ng semento ang kalsadang ito sa Sitio Labac, Barangay Alangilan, Batangas City. Matatanda ang Oktubre noong nakaraang taon ang makaranas ng malakas na pag-ulan sa lungsod na nagdulot ng pagbaha sa lugar dahil umano sa kawalan ng drainage system dito. Hunyo naman ngayong taon nang umpisahan ang pagbubutas ng kalsada upang maayos ang kanal na dadaluyan ng tubig sa lugar. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa ito natatapos, kaya perwisyo na raw itong maituturing ng ilang motorista at residente, kaya umaasa sila na matatapos na ang pagawain bago sumapit ang Disyembre. Kahit hanggang doon lang sa kantuhan ngayon, ayos ng pamamasada ng mga train, hindi na magkaanda sira mga bearing, hindi matapos na nang madaanan ng maayos. Ayon sa contractor ng drainage system, malapit nang maayos ang matagal ng pinoproblemang kanal na ito. Nauna na nilang sinabi na posibleng matatapos noong Agosto pero nahirapan daw sila sa paggawa dahil sa mga naranasang pag-ulan. Pero ngayon, nasa 60% ng ating ginagawa dito.
Okay naman, lumadaloy naman ng ayos ang tubig. Sa ngayon ay pinakontrata na yung buhos niya para lang madali. Ang ginagawa na lang namin ay magtataklob na lang kami tapos yung nasa taas. Sabi ng pamunuan ng Barangay Alangila, nakausap na nila ang contractor at ang DPWH para sa agarang pagbubuhos na gagawin sa kalsada upang madaanan na ng mga residente at motorista. Bali, sabi nga sa engineer hanggang October na katapos sa pinakamatagal, baka matapos na yan lahat. Sabi nga sa contractor, sa engineer, madaliit, magtatag-ulan. Ace, tiniyak naman ng pamunuan ng Barangay Alangila na bago matapos ang taon ay matatapos na ang pagawain para madaanan na ng mga motorista ang kalsada. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Mahigit 2,000 estudyante sa Quezon nabigyan ng financial assistance sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakatanggap ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 4,000 piso ang mahigit 2,000 estudyante mula sa bayan ng Lopez at Atemonan, Quezon. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AIX ng Department of Social Welfare and Development Office. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon, nasa mahigit 42,000 na estudyante na ang kanilang nabigyan ng financial assistance, habang tinatayang nasa 15,000 pang mga estudyante ang nag-apply para mabigyan ng ayuda. Samantala, kinilala ang ilang mga barangay health workers sa hindi matatawarang serbisyo ng mga ito sa kanilang pagtitipon-tipon sa Gumaca, Quezon bilang pagdiriwang ng BHW Day. Binigyan ng plaque of appreciation ang mga nasa mahigit 10 taon na sa serbisyo. Bukod pa rito, binigyan din sila ng pamahalaan ng ilang kagamitan sa pagkuha ng blood pressure at insentibo. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Maliwalas na panahon nararanasan sa lalawigan ng Batangas. Mga mangingisda tuloy na sa paghahanap buhay. Mga beachgoer ini-enjoy ang kalmadong dagat. Naritong report ni Paul Hernandez. Sinabayan na ng mga mangingisda sa Barangay Tabangao, Aplaya, Batangas City ang taas ng sikat ng araw at kalmadong lagay ng dagat para makapaglambat ng isda sa lugar. Walang nakataas na gale warning pero nakabantay pa rin ng Coast Guard Batangas sa baybayin. Na-enjoy na rin ang ilang namamasyal ang paliligo sa dagat. Mula sa trabaho, diretso na rin dito sina Eduardo para makapag-unwind. So ngayon, nakatiming kami na magandang panahon. So maganda, mag-relax dito. Ilang beses na rin daw kasing napurnada ang plano nilang outing dahil sa pag-uulan itong mga nakaraang araw. So nasusubaybayan namin, lakas ng alon. So hindi talaga kaya, walang gasinong tumatawid na mga bangka, mga biyahe, wala talaga. Sabi ng Weather Bureau na Pag-asa, walang binabantayang sama ng lagay ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Mainit na panahon na kung minsan may pag-ulan ang aasahan daw sa Calabarzon. May probability na may mabuong LPA sa extreme northern Luzon. More likely, sir, weekend pa po yan. Extreme northern Luzon naman po siya, so malayo naman po siya sa Calabarzon. Ang mga thunderstorms asahan daw sa hapon o gabi. Nakikita rin ng Pag-asa na may 1 hanggang 2 bagyo pa ang posibleng pumasok sa PAR ngayong buwan ng Setyembre. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Filipino language course ituturo ng isang Pinay sa Harvard University. Wikang Filipino, isa sa 4 na most spoken language sa Amerika ayon sa Harvard. Narito ang report ni Paul Hernandez. Dinala ng Pinoy na guro sa Estados Unidos ang tinik at husay niya sa larangan ng pagtuturo matapos umukit ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino language instructor sa Harvard University. Si Lady Eileen Orsal ay dati na ring nagturo ng Filipino subject sa Cavite State University. Mismong Harvard University Asia Center and the Department of South Asian Studies ang naglabas ng anunsyo sa pagkakapili kay Orsal bilang guro ng Filipino language course sa premyadong universidad. Marso nitong taon ang maghanap ang Harvard na magtuturo ng Filipino language course. 2018 na magsimulang magturo ng Introductory and Intermediate Filipino si Orsal sa Northern Illinois University. Nakita ng Harvard ang pangangailangan ng Filipino language course dahil ayon sa kanila, pang-4 ang wikang Filipino na most spoken language sa Amerika, sunod sa English, Spanish at Chinese. Ito ang unang beses na ituturo ito sa 400 taong kasaysayan ng pamantasan. Ikinagagalak naman ang pamunuan ng Harvard University Asia Center ang pagkakabilang ni Orsal sa universidad. Inaasahan na malaki ang maiaambag nito sa pagtuturo para maipakita ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Tricycle driver sugatan matapos masalpok ng SUV sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Sugatan ang 30 anyos na si Rowan Asi, residente ng Batangas City matapos mabangga ng SUV ang kanyang tricycle habang nakatigil sa kanilang terminal sa bahagi ng Barangay Paliocan West. Naputol din ang 2 poste na ito nang masalpok din ng SUV. Ang residenteng si Dante nakikipag-usap lang daw sa kanyang mga kapatid nang makarinig ng malakas na tunog ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Pagtingin namin dito, yung nakita na lang namin yung tricycle nakadaob dito. Tapos yung van nakasubsob doon, ang ulo. Umalsa dito yung driver ng tricycle na hagyan na makatayo. Ay di inusong na tinulungan ng aking mga hipag. Inusong, hinakbayan para mailapit din sa upuan. Tapos nakita ko na rin, tumulong na rin ako pagbuhat ng paa dahil duguan na ito. Ay di isinakay na namin sa ospital at kaming dalawa lang nagdala. Agad na isinugod sa ospital ang biktima at ang driver ng SUV ng mga residenteng nakasaksi sa insidente. Ayon naman sa ama ni Rowan, pauwi na sana ang kanyang anak nang mangyari ang aksidente. Ay, inihintay yung asawa dahil nagtatrabaho. Dito na lang niya pinasasakay. Siyempre, ako yung nabigla. Kinausap na lang namin yung naka-aksidente. Ayon sa pulisya, mula sa Barangay Libho ang SUV na minamaneho ni Ariel Lumanglas, 60 anyos at residente ng Barangay Alangilan. Nawalan daw ng kontrol sa manibela si Lumanglas dahilan ng aksidente. Nag-swerve siya sa opposite direction and then collided head-on doon sa tricycle na nakaparada naman doon sa shoulder. Pwedeng mangyari na napaidlip or sinamaan ng lasa or mechanical failure ng sasakyan. Ayon sa pulisya, sasagutin ng driver ng SUV ang pagpapagamot ng biktima at ang iba pang danyos sa nangyaring aksidente. Sa mga motorista natin, so kailangan maging maingat tayo sa kalsada, huwag magmamaneho ng nakainom, huwag magmamaneho ng masama ang lasa, wala sa kondisyon, huwag magmamaneho na walang tulog. Number 1, disiplina sa kalsada. So para tayo makaiwas sa aksidente o anumang sakuna sa kalsada. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng SUV para sa kanyang pahayag. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero patuloy namang umiiral ang habagat. Kumpara naman itong mga nakalipas na araw, mas mahina na ito ngayon dahil ayon sa Pag-asa ay wala nang humahatak dito na bagyo. Gayunpaman, asahan pa rin magpapaulan ito sa ilang bahagi ng bansa kasabay ng posibleng localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng ulanin pa rin ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. May malalakas na ulan sa Mindoro Provinces at Palawan, kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng ulan sa Northern at Central Luzon, pati sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Misa at parangal para sa karawan ni Birheng Maria isinagawa sa iba't ibang simbahan sa Batangas. Narito ang report ni Denise Abante. Bilang pagdiriwang ng kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria, nagdaraos ng misa para sa kanyang karangalan sa buong simbahang Katolika tuwing sasapit ang 8 ng Setyembre. Sa katunayan, dahil sa malalim na debosyon ng mga Pilipinong Katoliko sa mahal na Birhen, idineklarang special working holiday ang petsa sa pamamagitan ng Republic Act 11370 na nilagdaan noong 2018 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Lipa City, Batangas, pinangunahan ng isang imbitadong pari mula sa St. Francis de Sales Theological Seminary sa parehong lungsod ang misa sa Mary Mediatrix of All Grace Parish. Ipinaliwanag ng pari na bagamat may iba't ibang titulo ang mahal na Birhen, iisa lamang ang kanyang hangarin. Kahit anong itsura, ang laging mahalaga ay ang ibinibigay niyang grasya. At yun ay walang iba kundi ang anak niya. Malulungkot siya kung kayo ay hahanggang kanya. Lubos ang kanyang kagalakan na matapos niyo siyang parangalan, kayo'y magpapaakay patungo sa anak niya.
Samantala, matapos ang misa sa Immaculate Conception Parish sa Balayan, Batangas, nag-alay naman ang mga bulaklak sa imahe ng mahal na birhen ang mga mananampalataya na sumisimbolo umano ng kanilang pasasalamat sa mahal na ina. Sakay ng isang pick-up na napalilibutan ng mga bulaklak, iprinosisyon naman sa Batangas City ang imahe ng Birheng Maria sa isinagawang motorcade procession ng ilang mga deboto at naglilingkod sa simbahan. Ayon sa pamunuan ng simbahan, layo ng prosesyon na ilapit sa mga deboto ang ina ni Jesus. Sa San Pascual, Batangas naman, isasagawa bukas ang 4th San Pascual Marian Procession na magsisimula alas 4 ng hapon. Nasa mahigit 20 imahe ng mahal na birhen ang inaasahang lalahok sa prosesyon kasama ang patrona ng lalawigan ng Batangas, ang Our Lady of Kaysasay. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dedikasyon at suporta ni Mommy Maylin kay Coach Stel, umani ng positibong reaksyon sa mga netizen. Samantala, epic finale ng Voltes 5 Legacy, wag palampasin mamayang 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Narito ang report ni Hazel Alviar. Umani ng positibong reaksyon sa mga netizen ang dedikasyon at suportang ipinakita ni Mami Maylin Alero sa kanyang anak na si Coach Stel ng The Voice Generation. Sobrang proud daw siya sa anak na malayo na raw ang narating kumpara sa dating Stel na gusto lang mag-perform. Nagpasalamat naman si Coach Stel sa ina dahil ito raw ang pampatanggal niya sa stress at pagod. Bumilib naman dito ang mga fans maging ang mga live studio guests. Sa pagtatapos ng Voltes 5 Legacy, marami pang pasabog ang mangyayari. Tatapusin na ang laban sa pagitan ng Voltes team at Buzanian. Sino kaya sa kanila ang magwawagi? Ang epic finale wag palampasin sa huling gabi ng Voltes 5 Legacy ngayong Biyernes, September 8. Ang pelikulang dinumog doon muling masisilayan sa telebisyon ngayon sa pinakamalaking TV adaptation ng taon. Abangan ang isang kwento ng hindi inaasahang pag-iibigan sa special limited series na maging sino ka man. Mapapanood yan weekdays simula sa September 11 pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Pilipinas, 5 magkakasunod na taon ng kinikilalang Asia's leading dive destination ng World Travel Awards. Narito ang report ni Paul Hernandez. Ang bansang binubuo ng mahigit sa 7,600 isla na bukod tanging muli sa ikalimang pagkakataon sa World Travel Awards 2023 ng hiranging Asia's leading dive destination, ang Pilipinas. Walang duda ang hatak nito sa mga diver at turista dahil sa naggagandahang diving sites, underwater creatures at kahangahangang marine life. Ayon sa World Travel Awards, 2019 unang nakuha ng bansa ang pagkilala hanggang nagtuloy-tuloy ng namayagpag ang ganda ng Pilipinas. Malaysia, Indonesia at Thailand ang mahigpit daw na nakakatunggali ng Pilipinas sa kategorya. Sa pahayag ni Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay na ang mega biodiversity ng karagatan ay walang katulad kaya't patuloy na minamahal at binabalik-balikan ng mga turista. Nasungkit naman ng Indonesia ang pagkilalang Asia's leading beach destination na may ilang ulit na ring naigawad sa Pilipinas. Natanghal at pinagdiriwang ng World Travel Awards ang mga natatanging ganda ng iba't ibang bansa kung saan hina-highlight ang tourism and hospitality industries. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.